Ayan, birada sa hapon. Ay, sa gabi. Magandang gabi na pala, partner. Oo nga, partner. Eto na naman. Palibasa kasi kapit-bahay lang tayo. Yung lugar niya, eto, tumbok lang. Pag inakyat nyo ng isang floor. Sa akin din yan. Parehong-pareho lang. Pwede Kaya... pagin sa... Wag tayo mga nasa baba natin. Okay, partner. Naku, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Napakarami. Kinasuhan na naman ni Honti. Parang ayaw kong tawagin Honti virus ngayon. Honti na lang, Honti na lang. Baka tayo isunod. Meron pang hindi na-reveal Ha? Na-reveal na ba yung 6 pa? Na mga vlogger? May susunod daw. Hindi, na-reveal na kanina yung 11 eh. Na-reveal na kanina? 12. Narin kaya niyan eh. Kay Libayan. Kasama pala si Libayan. Siya lang yung tangi hindi DDS dun eh. Tignan natin ha. Kung sino-sino po. Teka, napanood ko yung banat ni Libayan, hindi naman masyadong harsh yung banat niya. Wala naman talaga. Tsaka hindi siya DDS eh. Sinasama lang. Baka mali yung mga nagko-coach. Baka kasama ka, KPL. Alam ko si Badong. Mamaya sasabihin po natin, iisa-isahin natin ha. Iisa-isahin natin yung mga DDS vloggers. Isama na lang si Bisdak din. Okay, pag-usapan din po natin, mayroong mensahe. Si Tatay Digong sa kanyang 13 girlfriend, partner. Kaya mo yung partner. Wala, hanggang kay Mrs. lang tayo. Talaga alam mo naman, tapat na tapat tayo sa bureau. Hindi natin kaya yan. Paano natin pagsabay-sabayin yan? 13. Si Tatay Digong lang. Legend na si Tatay Digong. Sa pera pa lang partner, wala na tayo. Ay, syempre. Si BBM daw po ay nagtatrabaho lang. Panay sira. Ayon kay Auntie Claire, ang Pangulo ay focus sa trabaho. Talaga ba? Kaya titignan po natin. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, sa aming channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya anong panginintay nyo? Pindot na. Okay. Ikaw naman, ano yung pambanat mo na ganyan? Wala kang ganon? Naki na nga ako sa'yo. Nakihati. Okay, unahin na natin si Tatay Digong, partner. Sige, banata mo na kagad. Tatay Digong? Hindi naman ba banatan? May payo. Komentuhan. Ano ba payo niya, partner? Hindi ko na yung payo niya. May payo. Ito kasi, ikaw na lang tatanungin ko. Ito po, payo niya sa kanyang 13 girlfriend. 13 pala. Ay, natandaan ko na, partner. Ayan. Mag-react ka na lang. Ang payo po ni Tatay Digong, dahil siya po ay nakakulong, maghanap na ng panibagong boyfriend. So, ibig sabihin ba nito, partner, tinatanggap man... Maluwag na sa dibdib niya na gusto niya lumigaya yung kanyang mga... girlfriends. Niya na malabo siyang makalabas. Hindi naman yun yung ibig sabihin. Pinapalaya niya na. Baka... hindi na makapag-antay. O kaya baka may grabe ka. Baka may mga chicheng din sa loob. Sa European yun. Puti yun. Alam mo naman, yung kauna-unahan ni Tatay Digong, di ba? German yan. Yung nanay nila... Ano mo sasabi mo ron, partner? Tama bang payo yun ni Tatay Digong? Para sa akin, tama yun. Yeah. Tama yun. Ito kasi ang tanong dyan, partner. Nagpayo siya ng ganun. Umanap na lang kayo ng iba. Siguraduhin lang ninyo na mayroong malaking credit account, sabi, di ba? Credit card account. Sabi ganun, di ba? Ang tanong, partner, kung papayag ba itong 13? Kaysa nga naman kasi naguguluhan pa si Tatay Digong. Kaya parang may mga jelling pa raw na nagaganap. Oo, marami. Diba? Matagal na yung jelling na yan. Ayun nga kaysa nahihirapan pa siya, maghanap na lang muna kayo pansamantala. Yan. Partner, bukas ang ayun. Ang sasalang bukas sa atin ay si Brothers Travelers.
si Badong at saka si BMR. Yan, abangan nyo. Bukas ako, may pasabog. Berada Aguila. Yan. May pasabog itong tatlo bukas. So, eto po, nako, busy raw po. Nagtatrabaho lang daw po ang Pangulo. Bakit po panay ang banat nitong mga DDS vloggers na to? Samantalang ang Pangulo ng Pilipinas ay nagtatrabaho lang. Naman pala. Ayan, pinanonood namin ngayon. Kasi binabanatan ng mga ayan, ito po, dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Para pangunahan ng pag-arangkada ng benteng bigas. Meron, BBM na. Ayun. Meron na. Meron na raw meron na. Sa Zapote Public Market. Ang tanong, lahat ba makakabili? Hindi rin, kasi kadiwa lang eh. Hindi, tsaka sa Zapote. Dadayo pa ba tayo? Nandito tayo sa Cubao. Ayan, nasa Cubao kami. Tapos pupunta pa kami sa Zapote, bibili lang ng 1 kilong bigas. Hindi, 5 kilo yata ang pwedeng bilhin. 5 kilo, kulang pa pamasahe. Yung problema, pero ang laki po ng ginagastos natin dyan, bilyon-bilyon po para makabili yung ilan. Yan yung problema natin sa ganitong mga proyekto, panay palabas. Correct. Puro drama, ang nakikita ko lang dito, partner. Hindi naman drama, pasikat. Ayan, maliban dyan sa pasikat niyan. Ang nakikita ko lang ito, opinion man natin to, partner. Tama. Hindi naman tayo naninira, di ba? Siraan natin. Kaya nga tayo narito para manira. Hindi, ganito. Kasi po, sa totoo lang, real talk lang, mga kababayan. Real talk lang to, malapit na po ang SONA. Ayun. At wala pa siyang nagagawa. Correct. So, kinakailangan niyang gumawa ng kaunti. Kaunti lang man yan. Kaunti lang. Kaunting bango. Para yan ang iyayabang niya, mga kababayan, sa darating na SONA. Tapos, period. Yan lang yun. Correctionist. Alam niyo po, ako naniniwala ako dyan. I second the motion. Ayan. I second. Bakit? Kasi, kita nyo, sunod-sunod yan Naglutangan yung mga droga. Meron na siyang sa war on drugs. Meron na. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan sa war on drugs? Yun nga, bloodless. Bloodless war on drugs. At saka, partner, okay yun. Marami nagsipaglutangan yung mga tobats. Pero partner, wala naman nahuhuling mga salarin. Ay, kailangan ba may mahuli? Anak ng tinapay, ang akala niya, ire-report niya pa naman na pinakamaraming huling droga. Mukhang matatalbugan pa kasi Tatay Digong Hindi, matatalbugan talaga dahil panay droga lang, walang tao. Ayun po. May tao, partner. Dalawa po yan Alam niyo po, nakikita ko, dalawa po yan na kung totoo po na talagang lumulutang yan at nahuli nila, no? Dalawa po yan. Una, yung sinasabi po natin na sa sobrang dami na ng drogang nalilikha na ipapasok, wala nang pa kayong mga drug lords kahit mahulihan sila ng tonelada. Totoo. Di ba? Yun yung una, kung totoong huli yun. Totoong huli yun. Ikalawa, hindi, yun, talagang huli kuno. At ang tanong, partner, totoo ba talagang tobats? Hindi kaya tawas yun, partner? Ayun na nga, di ba? Alam mo kung bakit may hinala? Lagi tayong tamang hinala. Kasi po, sa kagagawan din po yan ni BBM. Ang dami na pong sinabi ni BBM, nakabaliktaran po. Di po ba? Paniwala, partner. Oo, isa-isay natin kung gusto mo. Hindi makikipagtulungan sa ICC. Bakit nakakulong si Tatay Digong? Yun. Di ba? Marami pa, partner. Napakarami. Pabahay. Ayaw niyang ma-impeach si BP Sara. Ano nangyari, partner? Ipina-impeach na si Inday Sara. At nakasampa na sa impeachment. At ang pinanghihinayangan sa lahat, partner, etong pinangako niyang pabahay nga na 6 million. 1 million a year. Wala nga yatang 100,000. Sa buo na yun, 3 taon na yun. Wala pa. Talagang... Kasi po, kinuwenta niya yan, tama naman kinuwenta niya sa pasok ng foreign investment nung panahon ni Tatay Digong. Iko-convert niya lang instead ng mga tulay, kalsada, highway, iko-convert niya lang sa pabahay. Kaya nakuwenta niya na 1 million. Ang problema, nung umupo siya, wala nang pumapasok na foreign investment partner. Kahit umiikot pa siya ng umiikot. Ano ba ang sinasabi niya? Bakit siya umiikot ng mga unang 2 taon niya, partner? Siyempre, naghahanap siya ng mga foreign investor, partner. Yan, pinagmamalaki, di ba? Alam niyo kung anong pagmamalaki niya riyan?
Kada may pupuntahan siyang lugar, may uwi po siya. Bilyon-bilyon. Ano yung uwi niya? Trillion. Oh. Ano yung uwi niya? Pangako. Oh, pledges. Hindi, mas maganda sa English eh. Pledge. Ayan. Pledges. Pledges. Oh, yung pledges. Mas social pakinggan, partner. At saka parang totoo. Pledge. Oo. Parang may pledge of love eh. Hindi, sa totoo lang, partner. Ito, maikwento ko lang Nung panahon na naniniwala pa ako sa kanya, inaamin ko naman, ikaw, binoto mo nga siya di ba? Oo, kasama ka talaga kami ni BP Sara na nabudol. Kasi ako, Sara Duterte ang sinuportahan ko eh. Kaya kung sino yung presidente niya, doon din ako. Binoto ko yan, si Marcos, partner. Ikinampanya pa natin yan, no? Dahil sa kanya, naging loyalista yung pangalan ng channel ko. na ngayon, loyal nilang tinanggal ko na yung ista kasi nandidiri na ako, partner. Naniwala tayo sa kanya noon. Kaso nung tumagal, 1 taon, teka, parang ako na lang yata naniniwala sa tao na to. Grabe ang partner, dumating ako dyan na ang hirap na ipagtanggol. Kaya nung nakita ko po na binabanatan na nila si BP Sara, una, kahit na ano pa sila, may unit team pa po nun. Unit team talaga ang pinagtanggol namin eh. Napakahirap pong ipagtanggol ni BBM. Sa totoo lang po, yung panahon na yan ng ang issue pa lang sa kanya bukod sa pagta-travel, yan pinagtatanggol namin eh. Yung sibuyas, partner, naalala mo? Yung ang taas-taas ng presyo ng sibuyas. Nauna pa yung asukal. Asukal, tsaka yung bigas, tapos yung sili. Iba-ibang produkto, partner eh. Di mga parang may pinayayaman lang ng mga, di ba? Nakakapaghinala nga, partner eh. Parang, alam mo, umiikot lang yung mahal na presyo. Di ba merong hinala noon na isa daw itong mga itong mga kilalang mga businessman, di natin babanggitin pangalan, partner, no? Kasi hindi naman talaga natin kilala. Na tumulong sa kanyang kandidatura, partner. Tapos na itong mga businessman na ito di umano mga mga nag-e-export ito ng mga produkto para dito sa ating bansa ibenta, partner. Alam ng mga viewers natin yan eh. No, matatandaan nyo, di ba? Binabanata ni Kiko yan. Dito sa Thailand. Pinipiloso po ko lang eh. Pucha, sabi ko naman, magkano ba pamasahe sa Phuket, Thailand? At papunta rito, bibili ka lang ng sibuyas. Hindi po talaga, di ba? Hindi po talaga uubra na ipagtanggol mo yung taong wala talagang kakayahan. Tama si BP Sara. Hindi marunong magpresidente. Ngayon, partner, balikan natin, no? Sige. Yung sinasabi ni Auntie Clara. Auntie Claring. Na ito raw ay trabaho lang ng trabaho. Talaga namang masipag ngayong mga araw, partner. Araw-araw may pinupuntahan. Minsan nasa eskwelahan. Pagkatapos ng SONA, tamad na naman namimigay ng mga Starlink. Pero ilang eskwelahan yun? Isang eskwelahan lang, partner. Sa Marawi. Ayun lang. Yung ano lang yan, yung parang yung para pag inulat niya, merong video ba na, di ba? Pero partner, ito, unahan na natin siya. Baka mamaya magyabang yung mama na yan. Ay talaga pagyayabang niya. Mo, partner, meron siya sa war on drugs. Meron siya mga Starlink. Partner, isang eskwelahan niya partner ha. Baka pagdating ng SONA, maging 20 kami eskwelahan niyang partner. Ayun, napakarami na yan sa report. Na natin sila. Yan. Tapos ngayon, umiikot. Nasa Sapote, public market. No? Tinitignan yung presyo, kung ano ba, di ba? Lahat yan, partner, photo ops or video opportunity. Correct. Pero pagkatapos ng partner, meron pa kayong video. Alam mo na. Baka hindi na natin makita na naman. Hindi, yung 20 pesos na bigas, talaga magtutuloy-tuloy yan. Alam mo bakit, partner? Basta may nagbebenta, basta mayroong nilabas na pondo, may kumikita. Yun yung partner. Kaya yung ayuda, tuloy-tuloy yan kasi may pondo, may... hindi naman po. Ang problema po yung 20 pesos na bigas, ayuda din po yan. Correct. Dahil yan po ay original na binibili po nila ng 39 pesos, partner. 39. Ibebenta mo ng 20. Ibaba na lang natin ng 30. Hindi, 39 talaga. 39 talaga. 39 yung bili nila. No? Tapos ibebenta nila ng 20 pesos.
Bentang palugi. Bentang palugi. Sino po yung nag-abono? Gobyerno. O di, ano po mangyayari? Eh di lugi. Nagtapon na ng pera ang gobyerno. Yun na nga. Hindi pa kumita. Oh, di ba? Nagtatapon ka ng pera. Hindi po natin sinasabi na na masama po. Hindi po yan yung gusto nating 20 pesos na bigas. Ang gusto nating 20 pesos na bigas, dahil naparami mo yung ani ng bigas, yun. Dahil tinulungan mo yung mga magsasaka, wala na silang ginagastos, magtatanim na lang, partner. Di ba? Sinagot mo. Halimbawa, kaysa ipamigay mo, sinagot mo yung kanilang mga abono, sinagot mo yung kanilang mga binhi, sinagot mo yung patubig, walang babayaran. Umani man yan, sabihin mo, bilhin ko na lang na 15 yan kasi wala ka namang ginastos. Yan. Papayag. Kasi wala silang risk eh. Ang mga magsaka kasi natin, ang dami risk niyan, partner. Nagtanim, nagbayad ng abono, nagbayad ng binhi, nagbayad ng patubig, biglang umulan. Hindi umubra yung flood control. Idagdag mo pa dyan, partner, ang mga pasweldohin pa nitong mga magsasaka. Yun, correct. Alam ko, partner, ikaw nagtatanim ka eh, kaya alam mo yan. Ito, sa totoo lang, partner, hindi naman sa pagmamayabang Hindi namin hektaryang lupain, napakalaki ng lupain nito. Hindi kami nakakaranas ng bigat ng presyo ng bigas. Dahil meron po kaming inaani. Hindi kami bumibili sa palengke. Maliban na lang kung talagang matagal ang ani dahil nasira ang pananim, yan, mapapabili kami. Pero ganitong maganda panahon, wala kaming problema sa bigas. Alam namin kung gaano kalaki ang costing ng mga magsasaka ng palay, partner. Sa mga patubig pa lang, sa mga tauhan pa lang na kasama mong magtatrabaho, mag-aani, magtatanim, mga punla, mga medisina, talagang napakalaki, partner. Ang tanong, meron bang naitutulong si Marcos? Yun po, dapat ganun. Kung sagot niya lahat yun, di ba? Pwede mong baratin ngayon. Wala naman kayong ginastos eh. Correct. Yung 15 siguro, okay na yan para ibebenta namin ng 20. Di ba? Yun yung inaakala naming magaganap. Hindi po yun eh. Bibilin mo na mahal, 39 pesos, ibebenta mo ng 20. Saan kukunin yung pangdagdag? Di sa kaban din po ng taong bayan, saan nga kukunin yun? Uutangin, katulad ngayon, uutang na naman ng 690 billion, partner. Doon ang bagsak noon sa bigas. Utang. Di lang bigas, lahat po yan. Panay utang po yan. Yung pang-ayuda sa inyo, inuutang din yan. So sa madaling salita, partner, palpak. Yung ayuda noon na pera, kinonvert nila sa bigas. Correct. Ayuda pa rin yan, yung bigas na yan. Ngayon, yun nga yung pangunahin, dalawa lang, no? Ayuda at flood control project. Ngayon, mga kapatid, magtapatan po tayo. Wala pong bansang yumaman. Paulit-ulit po. Wala pong bansang yumaman dahil sa ayuda, partner. Wala, partner. So, mali ang tinatahak natin. Bagkos naghihirap pa nga, partner. Kasi napipilitan ng gobyernong umutang ng napakalaking halaga para papugihin, pabanguhin yung administrasyon niya, pero ang utang palaki ng palaki, partner. Correct. Samantalang pag ang pondo mo ay ginamit mo sa infrastructure, lahat ng bansang mayaman, partner, as in lahat, correct, walang bansang mayaman na hindi nag-invest sa infrastructure. Kaya tama si Tatay Digong sa kanyang tinatahak, dahil ang tinatahak ni Tatay Digong, build, 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 at labanan ng kriminalidad sa pamamagitan ng war on drugs and war on criminality, partner. Na ngayon ay tila hindi nagagampanan ng administrasyong Marcos, partner. Na kunwarian. Kunwarian eh. Kasi hindi ko talaga parang ang hirap pong paniwalaan na kusang lumulutang. Okay lang sana kung minsan lang. Ito, partner, halimbawa, pagpalagay ko sarili ko, ako yung ikaw drug lord. Ako yung lord talaga. Drug of all drug lords. Sa Lord of all drug lords. Yes, sa buong Pilipinas, partner. Halimbawa, ako ito, no? Hindi ko itatapon sa dagat, partner, yung mga droga na yan, partner. Gagawan ko ng paraan para ma-deliver itong maayos sa mga buyer, sa mga lugar kung saan itatago bago ito ibenta. Kumbaga,
kumbaga sa palay, yung mga drug lord din, meron din yan silang tinatawag partner na ano, ang tawag doon, yung imbakan ng palay, yung mga tinatawag nating rice bodega. Yung mga bodega, meron pa tawag doon, basta yun na yun. No, Rice mill. Yan. Dapat makarating doon ng maayos yan, partner. Pero, sa nangyayari ngayon, partner, lumulutang na lang bigla-bigla, basta-basta itong mga droga na Kamalig, nagsabi sila Kamalig storage facility. Yung storage facilities, yung oo. Lumulutang na lang ng natural, hindi natin alam talaga kung saan ang galing yung mga yan. Correct. Oo. Pero sinunog naman, partner. Ayun nga ang mas delikado. Sinunog yung tawas. Hindi, ito sa totoo po kaya po parang nagdududa tayo kasi ang dami na pong instance na iba yung sinasabi ni Pangulong Marcos sa nagaganap. Kaya credibility, unlike kay Tatay Digong, pag sinabi ni Tatay Digong, pag ako nanalo, papatayin ko kayo. Puta, nagkandamatay nga, partner. Pag nagmura na ang PRRD, pag hindi nyo tinigil yung laglag bala, ipapakain ko sa inyo yan. Tapos, ganun lang. Kasi, ang taong may isang salita, talagang pakikinggan. Hindi, depende rin sa tao yan, partner. Kaya nga, kung may isang salita ka, yung ibig sabihin pinangangatawanan mo. Hindi, kasi ramdam ng tao yan, partner, na itong taong to magaling to, dapat to respetuhin kasi tama ang tinatahak, tama ang ginagawa. Hindi katulad ng ibang tao, partner. Marcos. Hindi siya nirespeto na Kasi nakikita ng tao na tama yung sinasabi ni PRRD na weak leader nga siya. Tama rin naman yung sinasabi ni Marcos. Sinasabi lang. Maganda yung mga sinasabi niya, partner. Ang ganda ng mga plano niya. Oo, tama. Putya. Ako ito lang batayan ko Sabi ko, ang galing ni Tatay Digong, nakakapanghinayang naman kung 6 years tapos na ang buhay niya. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, ang pamantayan ko, kung sino sa mga presidentiables yung magsasabi na itutuloy ko. Ito pasensyahan tayo. Kasi, tignan nyo, si Lenny, sabi niya, itutuloy ko ang ginawa ko ng Vice President. Puta, bit mo ibubuto yun yung ginawa niya ng Vice President siya, nagpa-picture. Nakaupo lang. Nagpa-picture. Tapos papaniwalaan mo, iboboto mo pa rin yun lang ang gagawin. Kaya nga, ano may patuloy niya. Etong si BBM partner, binudol talaga tayo kasi ang sabi niya, ang linaw nun, itutuloy niya ang Build di PRRD. Pinalitan niyang pangalan, BBM, Build Better More, War on Drugs. Isa yan NTFL ka? Oo, NTFL ka. Isa yan sa mga pinangako niya Ang problema, partner. Pati partner yung pakikipagkaibigan, yung enemies, friends to all, enemies to none. Oo, pati yan. Tutuloy niya yan. Ang problema, partner, wala natupad. Yun na nga ang kinasasamaan ng loob ng kanyang kapartner na si BP Sara, no? Wala talaga natupad, hindi talaga niya. Pagkaupo, partner, yun talaga yung budol na tinatawag kasi nakalimutan mo na lahat na sinabi mo. Pagkaupo, talagang binitawan na niya. Partner, punta na tayo sa main topic natin. Ito na. Ito na po, no? Si Risa Hontiveros ay nagsampa na po kaya alias, hindi na natin tawaging alias Michael Rene na lang. Ay alias Michael, alias Rene. Michael. Si Michael na dahil ang nagpangalan na si Risa mismo, no? Tapos kasabay po ng pagsasampa niya kay Michael ay sinampahan din yung 12 12. Sige partner, tuloy mo lang at hanapin ko lang. Sige. Ituloy mo lang yung bakit niya sinampahan ng reklamo, partner. Pakihanap mo nga yung mga pangalan ng vlogger na yun. Yan, para marami rin nagtatanong Oo, ito baka hindi niyo alam ito antayin niyo po. Tinahanap po ni Prof. Badong yung mga pangalan ng vlogger na tawag dito, sinampahan ni Risa Hontiveros. Okay, tama. Sige, partner, tuloy lang. So ngayon, habang hinahanap ni Prof. Badong yung mga pangalan na yun, partner, mga kababayan,
wag po natin kalimutan, bukas, mga kababayan, bukas, ang magdadala po sa Birada Aguila, si Boss Badong, si tawag nito, Brothers Traveler BMR, samahan ho natin sila bukas sa programa nila at napakaganda naman talagang makasubaybay. Ayan, ako nga nanonood sa kanila, kaya lang minsan nakakatulugan ko. Nakakatulugan, sarap na tulog ko. Oo nga, partner. So ito na yung nakuha na ni si Risa Ontiveros. Ito siguro. Yung mga pangalan, saglit lang ha. Ito mga yung mga pangalan. Ito. Kita mo ba? Hindi lalakihan natin. Ikaw naman. Yan, ako na magbabasa. Sige, basahin mo, partner. Tatapat ko. Saya ka na. Paano ba to? Kita mo? Sige, isa-isahin po natin. Ito po yung kinasuhan ni BP Sara, ni Risa Ontiveros, no? Okay, una po si Trixie Angeles. Kita mo ba? Yan Trixie. Galing naman na mata mo. Magaling yung mumurahin kasi ang aking lalo na wala mumurahin kasi to. Alin pa yung mamahalin, di pa makita mo. Sige. Si Kipi Chua. Si Crisette Chu. Ayan. Tapos, anong pangalan yan? Ayun nga, doon na tayo nayari. Kasi, ang labo eh. Teka, may gagawin tayo riyan. Sige, magsalita ka muna. Sige, habang inaayos ni partner Badong. Para mabasa natin. Yan. Yun naman pala eh. So, mga kababayan, ito sa akin lang to, opinion ko lang to. Hindi sa hindi sa sinisiraan ko si Risa Ontiveros. Siraan natin. Putang. Opinion ko lang to, no? Itong si Risa, imbis na atupagin niya, no? Imbis na atupagin niya na harapin si Michael Maurilio alias si Michael. Rene, no? Imbis na atupagin niya kasi nga siya ang idinidiin ni Michael Maurilio eh. Imbis na atupagin niya, magsagawa sa ulit ng panibagong hearing sa Senado, no? Dahil diyan sa mga malabo talaga partner. Ni Michael, parang nililihis niya ho mga kababayan ang mga para matabunan yung mga sinabi ni Mike alias Rene. So ang ginawa niya, kinasuhan niya itong mga vlogger para mawala sa focus ba. No? At ang mga pag-uusapan na natin ngayon, walang iba kundi itong mga vlogger na kinasuhan niya. Kumbaga, sa madaling salita, mga kababayan, nililihis niya po sa tunay na issue. No? Nababasa mo ba? Malabo talaga. Jason Sa. Ayan. Ito po isa-isayin natin. Nasaan may aking Ito. Yan. Saan ba nakita yan? Ayan, si Jason Sa. Tapos anong basa mo rito? Ako nga maghahanap. Diyan ka. Tio Moreno. Ito yung kay yung kay Atty. Libayan, nilabas niya eh. Ang pamagat nung ni Atty. Libayan ay galit na galit si Senator Risa. Maganda yung cellphone mo kaysa sa akin eh. Dito yan, partner. Ako bahala dyan, partner. Yan. Para po updated din kayo, para kilala nyo man lang kung sino-sino sila. Babasa muna ako na sige, tuloy mo lang yung paghanap. Good evening po sa inyo mga sir, KPL Sir Bads. Tawas lang, sinunog fake talaga si Ngagba. Harang, yan. Kita nyo, madalas po namin gagawin na to kasi magkapit-bahay lang kami nito eh. Eto na, nakuha ko na partner. Malinaw na? Nakuha ko na. Ayan, linawin natin. Dalin-dali, batang-bata. Siyempre, 16 anyos. Binabati ko lahat ng mga Daisy na nanonood, mga Daisy Senta. Ikaw na. 12 ito. 12. Number 1. Number 1. Trixie Angeles. Magkasama sila ni ni Ahmed Paglinawan. Hindi lang ito 12. 13. Si Crisette Chu. Rob Frances. Ayun, yun na hindi ko mabasa. Sas Rogando Sasot. Zeron Peña, kasama na naman. Si Old Pinoy. Old School Pinoy. Jason Sa.
Banat Bay, Tio Moreno, Rendel Esguerra. Hindi ko kilala yan. Ako rin, di ko rin kilala yan. Joey Cruz, ayan ha, si Joey de Bibre. Eric Celis, ayan. Attorney Rane Randolph Libayan. Ayan po, 12 yan. Sa kaya lang, 11 lang doon kinasuhan. Baka hindi kasama kinasuhan si Attorney Libayan. Hindi ano nga siya eh. Nag-react nga siya, may blind nga siya. Sa kanya nga natin ito nakuha eh. Okay. Alam po ninyo, wala naman pong problema, no? Ako kaya po nilagay yung libel, no? Cyber libel at kason libel. Kung nasisiraan, kung ikaw ba ay nasisira, 'di ba? Dapat ka lang magsampa ng kaso. Pero ako naniniwala sa mga public figure, lalo na po kung kayo po ay pumasok sa politika. Hindi nyo dapat ginagamit yan na yung cyber libel. Kasi po, ang cyber libel po, di ba, thank you very much muna. May nagpakape rin sa wakas. Simula na sila. Johnny Pusong na nagbigay sa atin ng $2 New Zealand. Okay. Ako po, naniniwala po ako na yung mga pangkaraniwan tao, halimbawa, kayo po ay hindi naman broadcaster, hindi po kayo wala po kayong chance para ipagtanggol ang inyong sarili. Di po ba? Yan po mabisa po yung paraan para ipagtanggol yung sarili, yung mga cyber libel law. Kasi siniraan kayo eh. Ibabangon ninyo yung inyong puri. Di ba? Pero kung kayo po ay taga-media, kayo po ay vlogger, may bumanat po sa inyo, gusto nyo linisin yung pangalan ninyo, pwede nyo pong gamitin. Kanino ko po natutunan yan? Kay Noli De Castro. Di ba tinatanong, umatin si Noli De Castro nung sa mga fake news vlogger. Sabi ni Noli De Castro, ako nga ang daming beses ko nang siniraan ako. Yun. Di ba? Pero hindi siya nagrereklamo. Bakit? Pwede niya namang sagutin sa programa niya. Correct. Tapos na lang. Di ba? O ngayon, bakit po yung mga politiko hindi dapat nagsasampa ng mga cyber libel? Kasi meron naman, pwede naman kayo magpatawag ng press conference katulad ng ginawa ni Rayson Tiberos. Correct. Lahat ng pwede mong ilinaw doon, pwede mong ilinaw. Kahit araw-araw ka nga magpatawag ng press conference eh. Pwede. Katulad ng ginagawa ng mga congressman. Araw-araw na nagpapatawag ng press conference. Ikalawa, yan, magandang tanong yan. Bakit si Topacio na naghamon sa kanya na idemanda mo ko, Rayson Tiberos? Hindi niya dinidemanda. Nanahimik siya. Hindi niya. Dapat sinama niya yun kasi hindi nga sinagot hindi niya nga sinagot si Topacio. Hindi niya dinimanda si Topacio. Yung mga vlogger na tingin niya na kayang-kaya niyang uratin, takutin, yun po ang dinidemanda. Ang point ko lang, kung wala po kayong kung kayo po ay politiko at kayo po ay balat sibuyas, wala po kayong karapatan tumakbo sa politika. Huwag na magpolitiko. Huwag na po kayong magpolitiko dahil balat sibuyas kayo eh. Wala naman pong, kita nyo, sa tingin nyo ba, matatakot nyo si Banat Bay? Si Attorney Trixie? Si Libayan? Si Sasot? Ahmed Paglinawan? Lahat po yan. Sa tingin nyo, matatakot nyo? Hindi rin naman titigil yan eh. Binibigyan nyo lang sila ng bala para, yun po yun eh. Yang mga politiko na mahilig, sa totoo lang po, ini-imagine ko eh, gusto mong tumakbong presidente. Tapos ganyan ka, kabalat sibuyas. Kabalat sibuyas ka. Putya, may sabihin lang sa'yo, ubos na po ang mga taga-media, ubos na lahat ng mga politikong kalaban mo dahil hindi ka pa nga presidente. Ganyan na ugali mo. Paano pag nanalo siya, partner? Baka biglang magdeklara ng marsyalo nang wala namang dahilan. Dahil lang sa mga batiko sa kanya. Tama. Ito lang masasabi ko sa iyo, Rayson Tiberos. Utot mo! Ito, dagdag ko lang, no? Ito, dagdag ko lang, mga babayan. Etong ginawa ni Rayson Tiberos na pagdemanda niya sa mga vlogger, 12 daw ito, no?
hindi niya alam, no? Maaring wala siyang alam na itong mga vlogger na ito bibigyan yan ng mga iba pang ebidensya, partner, na doon lang malalaman ng tao sa korte, no? Correct. Kasi katulad niyan, si Atty. Topacio, hinahamon niyang kasuhan siya ni Risa Hontiveros. Bakit ayaw niya kasuhan? Pero hindi niya kinakasuhan, parang natatakot siya. Malay natin, baka ito si Topacio lumapit sa mga vlogger na yan na kinasuhan niya. At ito, idagdag nyo para meron kayong iba pang mga dokumento patunay na yan gawain ni Risa Hontiveros. Mas lalong madidiin si Risa niyan, partner. Correct. Alam mo, sa totoo lang, alam namin yung ginagawa mo, Risa Maring nagpahayag ka na nga na gusto mong tumakbo, di ba? Ang ginagawa mo ngayon, nagpapabango ka. Pero wala pong bumango sa ganyan. Yung sa paninira at pagtetret sa mga kalaban na idedemanda ko kayo. Wala po. So, ano kasalanan ng mga vlogger na to? Partner, matagal nyo nang binubusalan yung mga vlogger. Ang masakit ngayon sa... May tumatahimik bang vlogger? Wala rin. Hindi kasi, ganito. Ang masakit sa administrasyon na to, partner, parang naging balat sibuyas silang lahat ngayon, partner. No? Bawal na tayong magsalita. Bawal na tayong magbigay ng komento ng ating mga... Sarili na naman natin to. Hindi naman tayo nagpaparatang Di ba? Nagpaparatang ba tayo? Nagpaparatang. Pinag-uusapan lang natin ang mga nagaganap, ang mga ginagawa nila. Hanggang doon lang tayo, pero sabihin natin na si Risa, mayroong ganito, ganyan, kung ano-ano. Wala tayong sinasabing ganon. Nagbibigay lang tayo ng komento. Ang masakit lang, partner, kasi dinadaan ka agad nila sa demanda. Alam nyo, sa totoo lang, balita na yan Kumakalat yung video di ba? Balita, kumalat yung video. Yun, doon lang po nagre-react yung mga vlogger. Ano po problema doon? No? Sagutin nyo lang. Kung dadaan nyo lagi sa demanda, May nakulong na bang vlogger? Wala pa rin naman kasi freedom of speech pa rin yan Wala pa naman. Alam naman namin kung anong ginagawa nyo. Alam nyo siguro na magpepiansa yung mga vlogger, pahirapan nyo sa pera. Talagang ganun. Kaya lang. Ganito na lang. Para maging patas din, partner ba? No? Dito sa side ni Risa Hontiveros, sa side na rin ni alias Rene at nito mga vlogger, bakit hindi na lang sa Senado natin unahin? Correct. Bago humarap itong mga vlogger sa NBI. Correct. Sa korte man, no? Unahin natin sa Senado. Total, mahilig naman sa ganyan si Risa, partner Buti pa nga sa HR, lagi nating binabanatan, pero at least nakaharap, humarap. Doon lang talaga tinatawag yung mga vlogger. Hindi kung dinadala kung saan-saan dinidemanda o kinakasuhan. Unahin na lang, request lang, Madam Risa Hontiveros, unahin po natin ang pagdinig sa Senado. Nandun si Rene, nandun yung mga vlogger. Tapos kung hindi ho magkaroon ng tawag dito, maayos na usapin o hindi po magkaayos, hindi humingi ng tawad itong mga vlogger na itong mga kinasuhan mo, tsaka po natin dalhin sa NBI o kahit saan mang korte. Gano'n na lang. Yun yung problema, parang walang kapalag-palag kaso agad. Parang daig mo pa yung HOR. Yung HOR, sinasabi nga namin na halos walang karapatan yung mga vlogger, pero daig mo pa Kasi ikaw kaso agad na hindi napakinggan yung mga vlogger kung bakit sila dapat kasuhan, di ba? At least si Abante na naharap ni Joey, di ba? Na pangatwiranan si Marcoleta, naharap niya yung vlogger na naninira sa kanya, si Torogo. Kung anong po Pag na, baka babastos pa masabi natin. Talaga yung pangalan niya, Torotogo, hindi mo maintindihan. Si ano yun? Yung attorney. Oo, si tawag nun. Putang ng tao. Basta yun na yun, vlogger din yun Yun yung nanira kay anong pangalan nun? Kay Marcoleta. Nako, mag-ingat kayo kay Marcoleta, yari kayo.
Pagpasok po niyan, alam nyo na. Taguro. Taguro. Di ba? Yun eh. Di ba? Pero na lang, hindi, ako din dito sa mga vlogger na to, partner. Gumawa sila ng content sabay-sabay. Doon, hikayatin nila si Risa ba? Baka sakali pumayag lang na unahin sa Senado. Total, si pastor nga hindi naman nila kaagad pinakinggan sa korte. Di ba? Inunan nila sa Senado. Bakit di natin gawin dito sa sarili niyang laban ngayon? Sariling laban niya ito ngayon, partner Kasi siya na talaga ang tinutumbok ni Alice Rene. Unahin natin sa Senado bago dalhin sa mga saan mang korte na yan. Correct. Ganun lang. Ayan, medyo magbabasa na tayo, partner, ng mga pwede na kayo ngayon. Ito po, narito na po tayo sa pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay na reaksyon. At magpakulay. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Ayan. Importante. Basa tayo, partner. Basa.